Camping by the Beach ang pauso ng campsite na ito sa Lian, Batangas. Sa Aba ng Talampasigan, pwede kayong bumili kung saan kayo magpapalipas ng buong araw, tulad ng ginawa namin. Yung aming room is 6K, kasama yung table, free gasol, free dinner, hanggang 8 packs yun, and then free tent for 4 packs. Kasama na rin yung water, hike, and fire activity namin. Sakto yan para sa mga first-time campers na hindi pa marunong magtayo ng tent. Pero ang B&D team, dapat expert na dyan. Sabi nga nila, hindi ka tunay na nag-camping kung hindi ka mismo ikaw mag-set up ng sarili mong tent. Kaya ngayon, kasama natin ang magiting, masipag assistant cameraman namin na hiniram lang namin talaga from Born to Be Wild. So yung expectations niya, taas. Ramon. Yeah! Kita mo yan, kahit nakamaskara, kita-kita mo yung ngiti. That's right. Siyempre, hindi mo papatalo ang aking magiting, mabibong road manager na si Lance Sarmiento. Kung sumasaya pag hindi ako. Yeah! The first time, second time, medyo alam nyo na talaga para mag-set up ng tent. Master! 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 Palis yan. Sa totoo lang, napaka-basic din ng tent na binigay sa atin para i-set up nyo, no? So, sabihin na natin na dahil sa inyong kayabangan, maglagay na tayo ng... Yes! Sa tingin nyo, ilang seconds bago nyo matapos na-set up yung tent? Mga within this week, sir. Mabubuo ko to. Kaya ko to. Within this week. Within this week? Yes, yes. Man? Bago tayo lubugan ng araw. Bago tayo... Kaya buwis na. Okay. Hindi simulan na natin. Yes, sir. In 3, 2, 1, go. Oh, ito. Dali dito. Classic lalaki. Hindi nagbasa ng instructions. Ayaw magtanong. Usually, ganun yung mga lalaki. Hindi, kaya ko to, kaya. Dahil dyan, tent pitching 101 nga muna tayo. Pasok, Kuya Froilan! Una po, ilalatag lang po natin to. Bubuksan po natin na to. 4 sides, lalagyan po ng ganyan. And there you go, ito na po ang ating tent. Yun naman pala eh. Mukha namang madali. Pero mukha ngang within this week pa maitatayo ni na Ramon at Lance ang tents nila. Aba, mukhang may nanalo na. Ramon, you are born to be wild. Congratulations. Lance, you are born yesterday and Hindi na buo. Diba sinabi ko naman sa'yo within this week? Mabubuo ko to. Bigyan mo lang ako ng time. Kaya ko to. so tingin mo, ano yung maling ginawa mo? Hindi ko nga makita kahit yung mali eh. May nagsimula din ako ng camping, parang hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Biglang, ang maganda niyan, kapag may kasama ka, yung hindi kayo mag-uunahan, magtutulungan kayo sa isang tent, tapos kapag nagawa yung isang tent, pupunta sa kabilang tent. So I guess parang, ako yung nagkasalanan dahil pinag-compete ko kayong dalawa, no? Dapat teamwork na lang. Anyway, good job guys! Thank you. Thanks, bro. Thank you. Pwede kayong magdala ng sariling tent dahil makabibili na ng pangdalawahan sa halagang 500 pesos. Pero pwede rin naman kayong magrenta na lang for 350 pesos per night. Kasya na ang 4 na tao riyan. Basta hanap na lang kayo ng pinaka-okay na pwesto sa camping site. There are probably 1,000,001 items that you need to bring kapag nagka-camping kayo, but that's part of the fun. Pero it doesn't have to be costly. So parang katulad nito, hindi ka naman kailangan bumili ng waterproof bags sa shop para lang for camping. Ang tema natin ngayon ay syempre simple camping, very cost-efficient camping. Yung pwede natin gamitin kung anong meron na natin sa bahay. At itong tent na to, na talagang tinawag na tent dahil talagang 10 times mo siyang... 10 times. Oo. At gawa niya ni Ramon. Kala niya okay yung gawa niya. 5. Anyway, ito na ginagamit pang, sabihin na natin, pang damit, di ba? Ginamit na rin natin yan para panlagayan ng
ating camping stuff. Tulad ng pots and pans. Siyempre, kapag mag-iihaw tayo, kailangan natin ng mga butane. Tapos yung siyempre yung grillers natin na sikat na rin yan dahil nga sa ating Korean friends. Ayos din kung may dala kayong sariling cooler para sa inumin o kaya naman ay para sa pagkain. Hindi kompleto ang camping kung walang food na kailangan mong i-prepare. And usually kami kapag nagka-camp kami, so it's, I guess, less of a hassle. We try to pre-plan, we try to cook a few days before. At syempre, ang number one parati na niluluto namin ay adobo. Kasi alam niyo naman yun, pag adobo, may suka, hindi mapapanis yan. At masarap pa nga dyan, kapag aantay mo ng ilang araw yung adobo, pasarap yung adobo. Para lang wine. Speaking of adobo, aba, may Batanggenyong version ang adobo nila rito. Ang lulutuin po natin ay adobo sa kapeng barako. Interesting! Palalambutin muna ang karne ng baboy. Okay, sunod po natin ang luya at saka patatas. Hindi malalaki lang po kasi mas masarap, half cook. Lalagyan na po natin siya ng grated na bawang. Lalagyan na po natin ang kapeng barako. Tapos, papatungan po siya natin ng laurel. Tapos tatakpan po ulit natin. Antayin lang po natin na lumambot ang karne sa kapeng barako hanggang tumuot siya sa loob ng karne. Para yung mismong lasa ng barako at aroma, papasok siya sa loob mismo ng karne. Hindi lang kaping barakong naiiba sa adobo na yan. May sauce din ito na gawa sa pinaghahalong oyster sauce, toyo, paminta, asukal at harina. Hindi po siya pwedeng lagyan ng tubig pag hindi pa siya mix na mabuti. Kasi pag nilagyan po natin siya ng tubig, mamumuo po yung kanyang flour. Kapag gawa ng sauce, pwede na maggisa. Luto pa tayo ng ibang ulam para mas happy ang tiyan. Sa totoo lang, ito yung isa sa mga paborito kong part ng camping, ang pag-ihaw. Siyempre, ang pag-ihaw, kailangan pre-marinated na yung kung ano mong iihawin mo. So, we do it a day or 2 days before. Depends naman kung anong iihawin mo. But specifically, this one, liempo, doesn't love pork belly. Doesn't love pork belly. Habang iniintay ang mga pampabusog, pagutom muna tayo. Dito sa Balayan, merong nakaka-relax na lugar sa gitna ng kagubatan. Ang souk Salamanca ay galing sa dalawang salita. Souk being an Arabic word for bazaar. Tapos Salamanca, we always associate it with mysticism, sa mga magic. The two auntie witches of Souk Salamanca is actually former OFW of the Middle East. So from there we saw a lot of different cultures. Nagsimula sila sa mga gems at crystals na ginagawa nilang palamuti tulad ng kwintas at porcelas o kaya naman house decor. Meron kayang charm para sa mga bihero? We have a particular charm for that and we call it the Evil Eye Protection Charm. Kasi ang totoong pangalan niya ay Nazar Bonkogu, which is derived from a Turkish word na yun nga, against all kinds of evil. Para maprotektahan sila sa kanilang pag-travel. Dahil unti-unti na silang nakikilala, naisipan na rin nilang maghanda ng pagkain para sa mga bisita. And what we are serving actually are all heirloom recipes from our family pa. So, doon nag-umpisa yung food and people love it. Ang talaga raw binabalikan ay ang kanilang engkanto na isang masabaw na beef dish. Para ka raw na engkanto sa sarap. Ano nga bang laman yan? It
Itong Encanto, this is beef innards, and here in Batangas. Batangas is very much well known for beef dishes. So si Encanto, ito ay pamana ng aming mga lolo at lola. Iniluluto ito the traditional way. So hindi kami gumagamit ng pressure cooker para malumambot ang baka. Talagang ito ay the long period of cooking using wooden fire. Inayos na lang namin into Encanto, but originally ang tawag lang dito ay champayne, patbaka. Bukod sa camping, may iba pang pwedeng subukan dito sa Batangas. Sa resort hotel na ito, may swimming pool na may iba pang water activities. Dahil sa tingin ng producer ko I'm not living a life of adventure anymore dahil siguro kakaroon ako ng 4 na anak. Pangit talaga dito sa, I guess, one of the first to actually ever present a wakeboard facility dito near Metro Manila. At dapat talaga mag-wakeboard ka. Tanda na kasi ako, stand up na ako. Stand up. Dinadayo ng tao dito is yung wakeboarding. It's only 200 pesos per hour and you can enjoy. Hindi yan naatasan ng Bebop Kid of the South na researcher namin si Patrick. Fighting! Mukhang wakeboarder in the making itong si Patrick ah. Ilang subok pa lang, nakakatayo na. Good job, Pat! Para sa mga pamilya na may sariling sasakyan, maniniwala ba kayo na pwede nyo itong gamitin para sa camping? Introducing Car Camping! For car camping, it starts 500 per head. You could set up your tent beside the car. Kapag sinabing car camping, pwedeng makapag-set up ng tent sa ibabaw ng mismong sasakyan. Yun nga lang, medyo investment ito, biyeros. Kaya kung hindi nyo balak na madalas mag-car camping, masaya na rin yung nakatabi ang tent sa sasakyan nyo. Para sa mga gustong subukan ng camping, may mga payo ang experienced camper na si Ruth Hernandez. I've been camping for roughly 6 years. I started in 2017 and unti-unti po nakapagpundar ng gamit kasi nung nag-start din ako, hindi kompleto ang gamit ko. I have here iba-ibang klaseng jacket kasi kailangan pag nag-camp tayo, we plan ahead and we prepare. Windbreaker po, kailangan natin siya para kung sobrang lamig, sobrang lakas ng hangin, or maulan. And also, syempre, yung jacket na can give us warmth. A very important thing that I always bring is yung first aid kit. We have to make sure na meron tayong meds, meron tayong kailangan natin to, paracord. Kasi hindi natin alam, baka sumakit yung tiyan natin, sumama yung pakiramdam natin. Hindi man tayo, pero yung posible yung kasama natin. And more importantly, emergency blanket. Importante yung emergency blanket because kung sobrang lamig ng ilalim ng lupa or pag sa tent, pwede mo rin siyang ilagay. Kasi in the past, I have the tendency na ilagay lahat. Ulti damit, syempre OOTD, kasama siya. So, without taking into consideration na mahihirapan akong magbitbit. Pero biyeros, kahit gaano karami ang bitbit yung gamit pang camping, isa lang ang dapat yung tandaan para maging happy biherong lahat. But number one is to respect nature. Respect kung ano yung nadatnan natin na place, iiwanan din natin siya as is. Have to respect our co-campers kasi like us, kung napunta tayo doon para mag-unwind, to have that kind of peace of mind. So, ganun din sila. So, less noise dapat as much as possible. Uy, pasok sa pagiging isang responsible biyero. I am the meeting is a biyahe. God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!